Okay, isang pagbati po ng kapayapaan sa ating lahat at assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So okay, so meron po tayo ditong meron po akong i-share na naman sa inyong dagdag kaalaman sa ating mga minamahal na technician na kung gusto nyo po mag-direct start ng linear inverter na compressor, pwede po nating gamitin itong indoor board ng mga aircon. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Okay, kahit mga lumang indoor board ng aircon, pwede po natin gamitin ito dito sa linear inverter. Pero paalala lang, huwag tayong basta start ng linear inverter. Meron po tayong kailangang panuntunan na kailangan sundin. Ang pag-i-start po natin na gamit itong indoor board ng aircon, ito po ay TCL ha, para applicable lamang ito sa itong model na to. Ito po ay applicable sa FLA type. At paalala lamang ho, yan. So, meron po itong tatlong terminal. Ito po, 1, 2, 3. Bago ho kayo mag-start ng linear inverter na FLA type, hanapin nyo po muna yung terminal dito, no, na floating. Pag sinabing floating terminal, walang connection sa system. Tama sabi mo. So, pag sinabing floating, hindi mo siya pwedeng lagyan ng power supply kasi magkakaroon po ng problema, magkaka-ground po kayo dyan. Huwag na wag ho kayo magkakamali. Ngayon, halimbawa, sa mga previous na video ko, ito talagang floating. Ito, yan. Ayan. So, itong dalawa, ito yung lalagyan natin ng terminal. Ayan. Saan na ba isa? Yun. So, naglagay ho ako gumawa ho ako ng terminal. Ayan. Dalawa din. Yan o. Pag nilagay mo ho yan dito, isa sa kaliwa at isa sa ilalim. Ayan. At nilagay ko na rin ho dito. Ayan. So, ang lalagyan lamang ho natin ng power supply, itong line tsaka neutral. Huwag nyo intindihin yung signal na yan. O, gano'n lamang ho kasimple, no? Paandarin na ho natin. Sabi ko nga, pwede naman ho kayong gumamit ng capacitor. Ang kailangan nyo lamang ho, dalawang terminal at itong capacitor na may value na 5 microfarad. Pwede naman yung 7, pwede yung 8. Ang mahalaga dito, ma-reduce yung ingay ng compressor, mga kamaster, no? Pero sabi ko nga sa inyo, kung gusto niyo lang naman ng testing para lang malaman yung compressor ng refrigerator na linear inverter, para lang malaman ninyo kung gumagana ito, pwede naman nakuha ko yung hindi gumamit ng ganito. Kaya lang naman ho tayo gagamit ng ganito para mas maging smooth pa yung andar ng compressor. Okay? Dalawang bagay ho ang gagawin natin, no? Padadaanin natin sa motherboard, no? At the same time, syempre gagamit tayo ng filtration mamaya. Gamit din ang motherboard. Okay? So para malaman natin, no? Malaman nyo kung anong pagkakaiba ng dalawa. Kasi pag hindi ho tayo gumamit ng filtration, yung capacitor na ito, medyo maingay ang compressor. Okay? Pero kung gagamit ho tayo ng ganito, smooth ang andar ng compressor. Pero sabi ko nga, uulitin ko, pwede namang hindi na kayo gumamit ng ganito. Kung ang purpose mo lamang ay malaman kung anong problema ng system, compressor ba, motherboard o inverter board. Okay? So since na nakalagay na ho ito, ayan, ito po yan ha, ayan o. Yan, para hindi ho humahaba yung ating video. Yan. So, paandarin na ho natin ha, ito po yung ating yan o. Yan. Okay, paandarin na ho natin. Okay, so on natin. Ayun. Ayan na. Oh, yan po yung mga kamaster, no? Kung mapapansin nyo, pwede naman po nawala na ho itong ating capacitor. Pero kung mapapansin mo, yung andar ho ng ating compressor, medyo hard yung tunog. Pero pwede na ho yan. So off na ho natin, ano? Tungkol sa bagay na yan, pinaghandaan ko na yan. Yan. So, ang gagawin po natin, lalagyan po natin siya ng capacitor. Okay? Lalagyan po natin ng capacitor para malaman niyo kung anong pagkakaiba ng may capacitor, filtration, o yung nakadirect lang dito sa ating motherboard, mga kamaster. So, ilalagay po muna natin dito sa ating tripod. Oops. Ayun. So, sa paglalagay na ito, syempre, ang tatanggalin mo lamang ho dito yung yung line. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Okay? So, sa line, syempre, gagamit ho tayo ng dalawang terminal. Ayan. So, itong gagawin ho natin, choice po ito ng technician. Pwede nang gumamit ng
capacitor para lang maging smooth ang tunog ng compressor, o pwede namang hindi. Ayan. So, ano ba yan? Teka lang. Ayaw. So, ayan o. Ito ho yung galing sa ano ha, compressor. Ayan. Etong pula, yan, ilalagay po natin dito. Yan. Ayan ha. Ayan o. Tapos, etong isa, ilalagay natin dito sa line. Kung mapapansin mo yung blue, hindi ko na tinanggal, di ba? Yan o, hindi ko na tinanggal. Nananatili siya sa neutral. Okay, so ang pula lamang po yung line po ang ating lalagyan ng capacitor. Ayan. Sabit natin ha. Para may choice po yung technician. Kung gusto nyo mas smooth yung under ng compressor, pwede ho kayong gumamit ng filtration. 5 microfarad pwede na ho. Akalain mo ka master, yung indoor unit pwede palang pang start ng linear inverter. Pwede po. Yahoo! Yan. So kung wala kayong pang ibang start, kung may pang direct start, pwede naman yung indoor unit. Yan. Okay na ho, yan o. Ayan. Ito ha, yan o, yan, yan. Ito ho, yung isang linya ng compressor, ng capacitor, dumiretso ho dito sa line ha, sa line. Ayan ho. Yan, yung itim nasa line. Yung dilaw naman, kumonekta papunta naman sa pula. Okay? So, pandarin na ho natin para makita nyo yung pagkakaiba ng tunog ng walang filtration at yung tunog ng compressor na may dumaan sa capacitor. Ayan, may filtration. Okay? Saan ba yung plug? Ayan. Punta natin ulit. Boom. Tingnan natin. Yan, smooth oh. Kung mapapansin mo mga kamaster, no, halos halos talagang tahimik yung ating yung tahimik yung ating compressor oh. Ayan, dahil po yan sa pinadaan po natin sa capacitor. So nasasala po na nakasasala kahit paano yung kuryente na dumadali papasok sa ating compressor. Hindi kagaya kanina na kahit sabihin natin dumaan pa sa capacitor yan, so medyo maingay pa rin. Pero sabi ko nga, kung ang purpose lamang natin ay pang start ng linear inverter na compressor, pwede na po. Pwede nang walang capacitor. Pero kung nasa inyo kung ano mas maganda, pero sabi ko nga pwede namang wala. Pero kung para sa inyo mas magandang may capacitor, go. Pwede yan. Ang mahalaga, nalaman nyo kung ano talaga ang problema, compressor, inverter board o motherboard. Ngayon kapag umanda, Rimatic, good ang ating compressor. Kaya mas maganda kung may capacitor na lang para sigurado. At least tahimik ang compressor. Ito po. Okay mga kamaster, no? Sana nakatulong itong munting video na aking ibinahagi sa ating mga kababayan na technician kung paano gumawa ng panibagong pang direct start ng mga linear compressor ng inverter na ito po ay side by side, no? Pwede ho kayong gumamit ng ng motherboard ng indoor unit mga kamaster. Pwede ho 'yan. Pwede ho kayong hindi na gumamit ng filtration, no? Ito po ay 5 microfarad lamang ha. 5 microfarad yung capacitor natin. Pwede na po yan. Ang mahalaga dito, na-filtrate natin yung kuryente na pumapasok sa compressor. Unlike dito sa kanina, medyo maingay yung compressor kahit na-filtrate na yung kuryente. Pero sabi ko nga, kung ang purpose nyo lang naman ay pang-start, pwede nang wala ito. Pero kung gusto nyo medyo mahaba-habang operation ng pag-testing, pwede kayong gumamit ng compressor, capacitor mga kamaster. Okay? Ito po ay motherboard ng TCL mga kamaster. Okay po. So sana nakatulong itong munting video na aking binahagi sa ating mga kababayan technician kung paano mag-direct start na gamit ang indoor board ng ating motherboard ng mga aircon mga kamaster. At ito ay applicable lamang sa FLA type. Paalala ha, hindi kayo pwedeng mag-start ng compressor gamit ang mga kagamit ito kung hindi FLA type. Pag FLA type, dalawa lamang ho ang linya niyan. Yung isa po, floating terminal ang tawag doon. At huwag na huwag nyo hong susuplayan yung floating terminal ng compressor mga kamaster. Okay? So, okay na ba ito? Off na ho natin. Ayun. So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.